Before my closing eyes, shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and earth's faint shadows flee, in a life in death, the Lord abide with me. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at sa araw po na ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 33, mga talata 17 hanggang 23, na ganito po ang sinasabi. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kaawaan. Ngunit, hindi mo maaaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking muka. Sagot ni Yahweh. Ayan, yan po ang ating scripture para sa araw na ito. At bago po tayo magsimula na himay-himayin ang ating nabasa, tayo po'y manalangin. Mapagpalang araw po sa inyo, aming Diyos Ama. Maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob nyo po sa amin upang gawin yung mga bagay na kailangan pa namin gawin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil muli mo kami ginising ng may panibagong kalakasan, Panginoon. At sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita, nawa kami po ay inyong kaliwanagan at hawakan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, para mas maintindihan namin ang gusto mong iparating. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Ang mga talatang mula sa Exodo 33 hanggang mga talata 17 hanggang 23 ay bahagi ng isang mahalagang pag-uusap sa pagitan ni Moises at Yahweh sa bundok ng Sinai. Ayan, dito si Moises ay humihiling na patunayan ni Yahweh ang kanyang tulong at presensya sa kanilang paglalakbay. Parang nanghingi po siya ng gabay o ng mga palatandaan na kasama nga niya si Yahweh sa kanilang paglalakbay. At sabi po sa verse 17, dito si Yahweh ay nagpapahayag na susundin niya ang kahilingan ni Moises. Ipinapakita nito ang pangako niya na ipapakita niya yung mga landas na dapat nilang tahakin. Gayon din yung mga himala upang patunayan na siya ay kasama ni Moises at ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay. So, ayan po. Tapos habang sa verse 18 naman, si Moises ay nagpapahayag naman ng kanyang pagnanais na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, yung katulad ng sinabi ko po kanina. Ipinapakita nito ang kanyang matinding pagnanais na mas maintindihan ang Diyos at ang kanyang plano para sa kanilang bayan. So, ayan, sa pagpapatuloy po, sabi sa verses 19 to 23, dito naman si Yahweh ay nagpapaliwanag kay Moises na siya hindi pwedeng makita ng buo ng tao. Ngunit handa siyang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga paraan na kayang unawain ng tao. Ngunit sinabi rin niya na hindi niya ipapakita ang kanyang muka. At sa halip, ipapakita niya kay Moises ang kanyang likas na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi direkta kundi sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya at himala nga po, no.
Ayan, dahil sinabi dun sa scripture na ang kung sino man ang makakita sa mukha ng Diyos ay mamamatay, 'di ba po? Kaya ipapakita ng Lord yung kaluwalhatian niya through His biyaya and mga miracles. Ayun. Sa kabuuan po, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ni Moises kay Yahweh at ang pangako ng Diyos na patuloy na gabayan ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa Promised Land. Ipinapakita rin ito ang limitasyon ng tao sa pag-unawa at pagkilala sa Diyos. Ngunit, ang Diyos ay handa na magbigay ng mga senyales at patunay ng kanyang presensya sa mga paraang nauunawaan din ng tao. Sa usapan nila Moises and ng Lord, makikita natin ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Kahit hindi natin makita ng harapan ng Kanyang ano. Ayan. So, I hope and I pray po na naiintindihan natin kung ano po yung pinag-uusapan natin sa umagang ito, na hindi natin kailangan makita o hintayin na makita pa ang Diyos bago tayo maniwala, 'di ba? I know na alam natin na God moves, lalong-lalo na po na ang bawat isa po sa atin ay pinakitaan na rin ang kabutihan ng Diyos sa kanya-kanyang mga buhay. Hindi po natin masabi, pero I'm sure na isa sa mga pinanalangin nyo ay binigay ng Diyos. Hindi po ba? Ayan. So, maraming salamat po at dalangin ko ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa na nandito at nakikinig. Amen. Salamat sa ating narinig na mensahe ng Panginoon sa araw na to. Tayo ay manalangin. Patuloy kami nagpupulit, nagpapasalamat o Diyos sa mga magandang mensahe na aming narinig, Panginoon. Ang challenge, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, alam po namin na maraming mga pagsubok na aming nararanasan. Subalit, Panginoon, ang kalakasan namin na Ikaw ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay sa dangang amin, Panginoon, kami ay nangihina, nanlalambot, nanlulupaypay. Subalit sa iyong salita, Panginoon, kami ay lumalakas sa mga pangako mo, Panginoon, na aming pinanghahawakan. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon, at naway matanggap nila ang mga pagpapalang desire ng puso nila. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.